Good morning, I am Junadit Ribaila, one of the franchise consultant of Unified Products and Services. So yung topic natin today is all about Unified Skills Assessment Program. Diba sa DOT, pinag-uusapan natin doon na bawal muna magaling, maging bobo, empty cup muna para maging handa po tayo. Dahil doon pinag-uusapan natin yung attitude. Pero dito naman po sa USAP or Unified Skills Assessment Program, pag-uusapan natin is about our skills. So dapat po is handa tayo, magaling tayo at malaman yung utak natin. Dito, kaya aralin natin yung business 5 times or more dahil dito po, kailangan ma-familiarize natin yung mga basic trainings natin. So, dapat lahat ng trainings ng different speakers is mag-attend tayo dahil, di ba sa mga speakers naman natin is iba-iba yung magiging natin na mga information. So, dapat lagi tayong aralin yung business, dapat attend tayo ng trainings para maging malaman yung utak natin at marami tayong alam sa business natin. Hindi lang dahil member tayo, attend na tayo, parang doon dapat handa yung self natin at i-familiarize natin yung trainings, yung mga gagawin natin. I-familiarize natin at gawin nating daily habit yung ginagawa natin sa business na to. So, ano yung unang gagawin natin dito? Una po is prospect listing or prospecting. Prospecting. In prospecting, we list down our clients every day. So, we list down every day go, weekly go, at monthly go. All people 18 and above is our prospect clients. We categorize them into 2 types. So, it is list down 18 and above our potential client. So, yung prospecting natin, gagawin natin 2 category. Una is warmless. Sa warmless, sila yung key system natin. Part ng key system. Kapamilya, kaibigan, kaklase, sila yung malapit sa puso natin. Yung sa coldless naman, sila yung hindi literal na kakilala or strangers. So, ito yung dalawang klase na prospect gagawin natin. So, pag nagsusulat tayo ng prospect, dapat po yung area is solemn, hindi maingay, ikaw lang, notebook mo, para naman maisip mo sino yung kakilala mo. So, magsisimula ka dun sa stages ng buhay mo. Start from nung elementary ka, 'di ba? High school, college, at nung nagtatrabaho ka na. So, lahat ng taong na-meet mo sa stages ng buhay mo, isusulat mo sila isa-isa. So, after na isulat mo sila, i-ano mo din sila, i-ano mo sila ng start from A to Z. So, ganun ang gagawin mo. I-ano mo sila, ano ba yung tawag doon? Dapat naka ABC na name nila. ABC, para mas madali mo silang iisa-isahin, di ba? So, maganda yon. Para naman, first day, uunahin mo si A. So, gagawin ang gawin. Second day, si B. Hanggang pababa. Ganun ang gagawin mo sa prospect listing. So, dapat sa pag-prospect listing, gagawin natin offline and online. And we should collect their form. So, ano yung form na kukulikin natin in prospect listing? Yun yung yung family background. So, ano natin yun? Yung occupation, recreation, and messages. So, pag nakulik na natin yun, kasama na dun yung
full name nila, yung address nila, cell number, at yung ginagawa nila, yung trabaho nila ngayon. So, importante po yun. Background is very important dahil ima-mindset natin yung client through their background at gawin natin ABC rule. So, yun ang kaya dapat alam natin yung background ng client natin. So, ano yung pangalawa? Yung pangalawa po is invitation. So, sa invitation. Sa invitation, invite your clients to the event. Ano bang event meron tayo? Yung big one, yung Zizzle, or yung yung malit na event lang, yung sa group natin, yung one. Diba? Nagagawa tayo online ng one. So, yun, i-invite natin yung client. So, may different approach na gagawin natin through invitation. So, ano yung mga approach na to? So, sa invitation, invite clients offline and online dapat, ha? So, offline and online ang pag-invite natin. So, meron tayong different approach. So, ano yung different approach na kailangan natin? Different approach. Different approach. Ang different approach na kailangan natin is direct, may tinatawag na direct approach. Direct approach. Sa direct approach, dapat merong act of curiosity. Ito yung tinatawag, gagamitan natin ng KISS. So, direct approach, dapat may act of curiosity. So, gagamit tayo ng KISS. Ano yung KISS? Keep it short and simple. Yun ang rule dapat. KISS rule. Keep it short and simple. So, dito sa pangalawa naman is, ano yung pangalawa is, kidnap approach. Kidnap approach. Sa kidnap approach, gagawin lang po natin ito sa malalapit na kaibigan natin, relatives, at huwag sa strangers. Kasi bawal siya sa strangers. Sa kaibigan lang po natin at mga relatives. Yung malapit sa puso natin. Yun, doon lang sa kanila natin gagawin ang pag-kidnap approach. So, ang pangatlo is second opinion approach. Second opinion approach. Sa second opinion approach, we ask our friends as our advisors sa business na papasokin natin. Kunwari, kinakausap natin yung friends natin, tinatanong natin sila, anong masasabi nila sa business na papasokin natin na Unified Products and Services. So, we gather information na kung alam ba niya yung business. So, dito, ginagawa natin ng second approach, opinion approach. Kasi, natin si client na akala hindi siya yung target natin. Pero, actually, siya po ang target natin. Pero, dinadaan lang natin sa second opinion approach. Kunwari, nagtatanong tayo na, ano bang masasabi niya sa business na to? Okay ba to sa atin? Maganda ba siya? So, nagagather na tayo ng information kung anong alam niya tungkol kay Unified Products and Services. So, doon, alam na natin paano siya i-mindset. So, yun ang second opinion approach. Sa third opinion na, sa ano naman, third party approach. Sa third party approach, dito, ang gagawin natin is maging bridge yung client natin. Iano natin yung prospect natin, gawing bridge. So, kunwari, nagtatanong tayo na, friend, baka naman may kaibigan ka, mahilig sa business. Itanong mo siya, baka pwede siyang mag-attend ng
trainings natin. So, i-ano natin siya, gawin natin siyang bridge. Pero actually, siya po ang target natin. So, parang ano lang natin siya, iikot lang. So, yun ang gagawin natin. Kunwari, bridge siya, pero siya yung target talaga natin. So, yun ang gagawin natin. Kasi, syempre, maka-curious siya. Bakit, ano ba tong business na to? So, pag ano siya, mag-inquire siya. So, instead na yung friend niya ang, ano, kasi sabi, isipin niya, bakit yung friend ko ang, ano natin, di ba? Bakit yung friend niya ang, i-invite natin, hindi siya. So, maka-curious siya. So, yun, magsisimula yun sa curiosity. So, siya pala yung target talaga natin, hindi yung friend niya. Yun ang third party approach na gagawin. So, always remember, invitation is not a presentation. So, yun dapat natin gagawin. Huwag tayong magbigay na information sa business muna. I-invite muna natin sila. Yung glimpse lang. So, about Unified Pricing Service. Huwag yung content. Kasi, mawawala na yung, ano niya, curiosity niya. Yung, pag ibibigay na natin through invitation na ito siya, maganda siya. I-ano muna natin na ito yung business, yung services, yun lang, hindi yun ibigay yung buo. Yung ano lang, ganito yung, maganda yung business. Yung isang glimpse lang. Huwag yung content ibibigay natin kasi mawawala yung curiosity ng tao, yung ng client. So, yung pangatlo naman is, gagawin natin ang presentation. So, sa pangatlo, ito na yung presentation. Presentation or orientation. Dito na tayo magpresent ng business. Orientation. Sa orientation, it can be done as one or online presentation. As one-on-one or online presentation. So, ito na yung table talk. Next, ano yun? Next is one presentation online. Ito yung one online presentation. So, table talk, one online presentation. Online presentation. One online presentation, big one. Ito yung big one. Ito yung big one. Ito yung malaking event. So, big one, Zizzling. Sa Zizzle naman, dito nag-i-invite tayo ng mga top earners. So, yung Zizzle is marami tayong guest, special guest na top earners. At ito yung apat, table talk, one online presentation, big one ang Zizzle. So, sa table talk, ito yung one-on-one na ginagawa in face-to-face sa clients. Ito namang one online presentation, ito yung ginagawa online through Zoom and Google Meet. Yung ginagawa natin every week. So, sa big one, ito yung malaking pag-iipon na kukulik tayo ng mga client at inano natin sa isang venue. Iniipon. So, ang Zizzle naman same pa rin, pero sa Zizzle is meron tayong mga guest na mga top earners. So, next po is dito, online presentation is never mention the networking side. According to our top earners, Ma'am Chemela Buen, never mention our networking side ng business during the presentation. Kasi hindi natin alam, mostly, di ba, negative sa kanila yung networking business. So, huwag muna natin i-open sa kanila yon. I-explain muna natin yung services mo na traditional business. But, if one of the clients asking na what if yung family niya, yung friends niya, gusto mag-join, meron ba siyang income? So, doon na natin i-start i-explain yung networking side, but never in the presentation as a whole. So,
Kasi para naman hindi maging negative yung ano nila. Yung ano nila, 'di ba mas mostly kasi marami sa tao ngayon sa client natin na negative sa networking side. Kaya yun muna ang gagawin natin. So, meron tayong tips how to prepare our presentation. So, ano yung mga tips? Una, seat appointment, yung date, time, at venue. So, yun yung mga kailangan nating i-present, ay i-prepare na pag nag-prepare tayo sa presentation natin, mag-set tayo ng date, ng time, at venue. So, yung pangalawa is apply ABC rule. So, mag-ABC rule always tayo talaga. So, bring presentation materials, number 3, and be on time. So, meron din tayong how to present the business na. So, pag nagpe-present na tayo ng business sa clients natin, online and offline, always greet the clients. So, smile and greet the clients ng good morning. And, gagawin natin, mag-mindsetting tayo. So, paano natin i-mindset? So, get the client's form. Yung form ng clients, family background, yung occupation, recreation, and message. So, ask the clients their backgrounds. Para naman alam natin paano i-mindset yung clients. And, sa messages, ask the client how, when, and who invited our clients. So, alamin natin yon. And what is the reason, bakit sasali siya ng business. So, dapat itanong natin kay client din yun. So, meron din na pangatlo is, ask available time of the client kasi gagawa tayo ng meeting after meeting. So, ma'am. Number 4 naman is, after natin makukuha na to yung client ng ano niya, yung meron na tayong nakaset na tayo ng meeting after meeting na schedule. So, sa pag-present ng business, paano ba ang pag-present ng business? So, first is company profile. Dapat explain natin yung company profile, name the business, company profile, and background of the company. So, yung legitimacy ng company, isabi natin yon kasi kailangan po yun. So, after nun is yung main product. So, ano yung main product? Ito yung eCash account. After eCash account, yung services naman. So, sa services, i-ano natin yung ticketing, remittance, bills payment, loading, insurance, travel and tours, at marami pa iba. So, yun yung traditional business. After traditional business, pag may customer, gustong malaman yung networking side ng business, pag siya yung nagtatanong, so, explain naman natin yung 80% na networking business. So, dito natin i-open yun sa kanya. So, ano yun? Yung key system, law of leverage, yung marketing plan natin, yung indirect referral bonus, direct referral bonus, at yung sales match bonus at residual income. So, i-explain natin yun sa kanya isa-isa. So, last is yung, number 4 is yung closing. Prospecting, invitation, presentation, and then closing. So, sa closing, ang gagawin na natin sa closing, number 4 is closing. So, closing or close deal ba? Close deal. Ano kung isusulat ko? Is close deal. How to close deal? Close deal. So, how to close deal our client? Close deal. Sa close deal, kahit hindi ka magaling, pero hindi ka magaling mag-present, pero magaling kang mag-close deal, marami ka talagang ma-PN na client dito. Kasi dito sa close deal, importante paano i-close yung deal, yung client mo. So, in closing the deal, ito yung dapat mong itanong sa client, mahiwagang tanong, para ma-close deal mo si client. So, ma'am, sir, kailan niyo po simulan yung business? So, always ask this. Kailan mo simulan yung business? Para maklaro mo at mag-set ka ng appointment for the next ma'am or meeting after meeting ng client mo. So, dapat pigain mo ang client mo at na dapat bilisan niya. Explain mo sa kanya na bilisan niya dapat ano yung
ano yung importante, bakit kailangang bilisan. So, explain mo sa kanya yon, yung power of positioning. So, apply ma'am, meeting after meeting to close the deal, and alamin mo kung saan siya kukuha ng pang-open ng business. Kasi dapat alam mo yun. Baka naman naglo-launch siya, so magsiset siya ng date na yung araw na yon, doon mo niya makukuha yung pera. So, dapat i-ano mo siya, meeting after meeting mo, i-ano mo siya, tatawagan mo siya, tatanungin mo siya na, ma'am, kailan ka po mag-start ng business? Ganun ang gagawin mo. Para alam mo, sa ano na, sa Wednesday na kasi magkukuha pa ako ng pera, ganun. Kukuha ba siya ng pera sa savings niya or maglo-loan ba siya? So, alam mo yun dapat. Huwag mo siyang bitawan na nakahang. Huwag mo siyang, basta nag-positive lang siya at pag-isipan niya, huwag ganun kasi mostly doon tayo nagkakamali. Kasi akala natin, positive na siya, so magpipiin na siya. Pero hindi natin alam, may nangyari pag-uwi niya. So, yung priority niya, hindi na yung business, another na, kahit may pera siya. So, dapat huwag natin bitawan. Mag-set tayo ng goals at follow up natin si client, meeting after meeting, para ma-prioritize na yung business. Yun ang gagawin natin. So, number 5 is, so, ang dito sa close deal, ang importante is, ma'am. Dapat ma'am. Meeting after meeting. So, sa close deal, gagamitan natin ng meeting after meeting at itanong ang mahiwagang tanong, diba? So, number 5 is follow up. Follow up. Sa pag-follow up natin kay client, may 24-hour rule tayo. 24-hour rule. So, sa 24-hour rule, doon na tayo pa-follow upin si client. So, sa 24-hour rule, follow up clients, show concern to your clients. Call your clients after 24 hours and welcome your clients. Pag example, nagsiset na si client ng ganitong araw, magpipiin siya kasi kukuha siya ng pera or may loan siya. So, sa hindi pa darating yung araw na yon, invite mo si client na mag-attend ng training in advance para naman si client yung magkakaroon siya ng belongingness, yung para ma-feel niya welcome siya sa group natin, welcome siya sa business, at hindi siya nag-iisa. So, dapat i-ano natin si client na, client, sumali ka sa ano namin, meron kaming business presentation. So, para naman magkakaroon na siya ng idea, advanced idea sa business na papasukin niya. So, while waiting sa money niya, i-invite natin si client sa mga trainings natin. Para magkakaroon siya ng magandang, mag-ano siya, yung parang maging happy si client na, ito, wow, gusto ko to. Kasi, ano siya, yung parang wini-welcome natin siya in advance. So, yun ang gagawin natin. Dahil dito po sa network marketing, we always do it and familiarize over and over again. So, do the basic again. Training, go back to basic. Always dito kasi is, we always go back to basic and expand our learnings and gain a lot of skills and gain a lot of information sa mga speakers natin and sharer. Diba, everyday naman, nagagawa tayo ng training, pero iba-iba yung speakers. So, doon pa lang, kaya na yun na dapat attend tayo ng mga trainings talaga. Kasi iba naman yung speakers eh. So, pag iba ang speakers, ibang information, iba ang knowledge na magigain natin. So, lalo na sa share. So, kasi iba-iba ang kwento ng buhay. So, yung sharing is napaka-importante na information para sa atin. Kasi, yun yung way na malalaman natin sa speaker, ano siya. So, yun ang gagawin natin sa ABC rule, diba? So, i-apply natin sa sarili natin. And always do 5 fingers is W4 and ABC rule to our client. So, yun talaga 5 fingers, ABC rule is W4. So, i-maximize din natin yung social media, yung Facebook account natin. We always do the advertising. So, dapat i-maximize natin yung pag-advertise sa Facebook natin. We do the, bago matulog, for the next day, kailangan magpo-post na tayo ng business natin, posting, sharing our business every day. At prospecting. So, gagawin nating daily habit siya para maging part siya ng buhay natin. So, be an artist of our own business.
make it a branding to our business. So, dapat maging branding sa business natin yung sarili natin. So, if we want to be successful, master our business, attend your training, go back to basic. Yun talaga. So, ang secret po dito is fall in love with unified products and services. Yun yung sekreto para maging successful. Maging in love tayo sa business natin. Kasi pag in love tayo, gagawin natin ang lahat sa business. So, yun yung maging part natin ng daily lives. Yung gagawin natin pagpo-prospect, pag-invite ng clients, magiging ano na siya, habit na siya, activity na siya na araw-araw na activity natin. So, thank you and God bless po. Sana marami kayong natutunan and happy earnings ka business partners.